Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinaklot ng takot si Amelia Bagon nang humahangos na pumasok sa silid nila ang esposo niyang si Agustin. Nanginginig ito na makalapit sa kanya, sabay hawak sa kanyang braso. "Agustin, halika na Amelia, kailangan natin magmadali. Pulos dugo ang damit mo," sabi niya. Hindi na siya tumutol nang hilahin siya nito ng marahas. Bagaman 7 buwan siyang buntes at nahihirapan sa paglalakad, dahil sa di pangkaraniwang kondisyon niya, dahil 3 sanggol na ang nasa sinapupunan niya, pinilit pa rin niyang umagapay sa nagmamadali at takot na asawa. "Kailangan nating tumakas," sabi nito sa nanginginig na tinig. "Kailangan kitang itakas dito kung mabubuhay ang ating mga supling." "Ano bang nangyayari?" Huminto ito sa paglalakad at halos pasinghal na sumagot sa kanya. "Hindi sila pangkaraniwan." "Bakit? Ang mga dugo mo, saan mo yan?" "Iyong mga dumating. Kampon sila ng dyablo." Marahas sa sambit nito. "Hindi sila tinatabla ng bala. Ang mga katawan nila ay kasintigas ng graba. Ang kanilang mga mata ay tila mga bolang apoy na naglalagablab." Rumihistro na naman ang takot sa mukha nito. "Panginoon ko, nauuhaw sila sa dugo. Hindi sila pangkaraniwang mga pasyaw na nangangain ng buhay na laman at nagtatago sa gubat. Mga kampon sila ng tunay na demonyo. Nasaan sila?" Lahat ng mga taong nadaraanan nila ay... Lalong nanginig ito at hindi na nito natapos ang sinasabi. Kapag kuwan ay tumingin ulit ito sa kanya. "Kailangan nating umalis dito. Magtatago tayo hanggang lumisan ng mga nilalang na galing ng impyerno." "Nahihirapan ako maglakad, Agustin." Ito na bang sinasabi ng matatanda na masama magkaroon ng sobra sa 2 supling sa sinapupunan mo? Lahat sila ay nagsasabing may hindi magandang magaganap. Tumigil ka. Walang kasalanan ng mga sanggol. Tama ka. Patawarin mo ko. Ngunit kung makikita mo sila, nanghihilakbot na naman ang tinig at anyo nito. Kinarga na siya nito at saka nagmamadaling tumakbo pababa ng mansyon. Nahirapan pa rin siya kahit hindi na siya naglalakad. Mula na maging 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay halos palagi na lamang siya nakaratay at nagpapahinga sa silid dahil masyadong masela ng kanyang kondisyon. Maya-maya, sumakit ang kanyang tiyan. Napakagatlabi siya. Naiintindihan niya ang pagnanais ni Agustin na makatakas, pero sa kalagayan niyang iyon, bigla niyang narinig ang nakakapangilabot na sigaw na nagmumula sa labas ng Villa Bagon. Mula sa nakabukas na pinto ng mansyon, ay nakita niya ang nasusunog na harap ng kanilang hacienda at ang nakakagulong mga tao. Nakakabingi ang mga tiling punong-puno ng takot. Sa halip na sa harap na pinto sila dumaan, ay tumalilis ang kanyang esposo sa likuran. Pumasok ito sa isang pasilyo. Gaya ng ibang tahanan ng mga insulares na palaging may bantay ng pag-aaklas ng mga magbubukid, may lihim ding lagusan sa ilalim ng mansyon nila. Daan iyon para makatakas sila sa villa kung sunugin man o sugurin sila ng mga magsasaka. Doon siya dinala ni Agustin. Itinulak nito ang isang bahagi ng dingding. Bumukas iyon at nakita niya ang hagdan pababa. Muli siyang pinangko nito at nagmamadaling ibinaba sa hagdan. Pagkatapos ay itinulak nito pasara ang dingding. Hindi sila ganoon kalakas upang maitulak yan. Paniniguro nito sa kanya at saka maingat inalalayan siya pagbaba. Nagsisimula na namang kumirot ang tiyan niya, pero hindi niya iyon pinansin. Naglakad sila sa pasilyo na may mga sulo na nakadikit sa makakapal na pader. Hindi niya alam kung gaano na sila katagal na naglalakad. Umakyat ulit sila sa isa pang hagdan. Maitinulak doon si Agustin at nabuksan ang nakahigang harang sa kabilang panig. Sa kaniya naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Inalalayan siyang makaakyat sa hagdan ng asawa niya. Nang isara nito ang lagusan at luminga siya, ay sa kaniya nakitang malayo-layo na sila sa mansyon. Nasa dulo na sila nakakahuyang kadikit ng hasyenda.
Tinakpan nito ng mga dayami ang pinto bago ulit siya pinangko nito. Dumiretso sila sa kakahuyan. May maliit na bahay at kabayo roon. Iyon ang gagamitin natin para makatakas tayo rito. Agustin, hindi ko na yata kakayanin. Mangiyak-ngiyak niyang daing niya. Namimintig na mga paa ko. Masakit na ang tiyan ko. Nanlalaki ang mga mata nito. Mamamatay tayo sa kamay ng mga demonyo. Makukulong ang ating mga kaluluwa sa loob ng kanilang katawan. Habang panahon tayo mapupunta sa impyerno at lulunurin sa kumukulong asupre kapag naabutan nila tayo, mahal ko. Napaluha na siya sa sobrang takot. Masakit ng tiyan ko. Kaunting tiis na lang. Hindi ka maaari mga anak dito. Kukunin nila ang ating mga supling at sisipsipin nila ang dugo ng mga ito gaya na nakita kong ginagawa nila sa... Tama na! Awat niya rito. Nanlalambot na mga tuhod niya sa takot sa sinasabi nito. Kailangan nating makaalis dito, mahal ko. Kailangan mo magtiis ng kaunti pa. Tumango siya. Kung iyon ang kailangan, umiiyak ng sabi niya. Hindi na ulit ito nagsasalita. Yumakap siya rito na mahigpit at pinakaramdaman niya na lang mabilis sa pintig ng puso nito sa pagkakahilig niya sa dibdib nito. Ito lang ang nakapagpibigay sa kanya ng tapang ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na naglakad. Nagmamadali si Agustin. Ibinaba siya nito sa harap ng maliit na kubo bago ito tumakbo sa likuran niyon. Naiwan siya nag-iisa habang naghihintay. Nakakatakot ang itsura ng kubo. Lumang-luma na iyon at sa dilim ay pulos anino nakikita niya. Hindi nakatulog sa kanya ang lamig at hangin tila yumaya po sa kanya. Wala sa loob na yakap ang sarili. Iniayos niya ang pagkakalagay ng balabal sa mga braso at balikat niya para labanan ang lamig. Sa kaniya na amoy ang kakaibang halimuyak na iyon. Sa simula ay hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Mabangot matamis iyon na animo gatas, pero tila may nakahalo ring masangsang at nakakasulasok na amoy. Natigilan siya. Napatahimik ng kakahuyan. Walang kahit isang ingay ng anumang insektong maririnig sa paligid. Nakapagtataka. Nanayo ang kanyang mga balahibo. Nangilabot siya dahil sa kakaibang nararamdaman niya. Hahakbang na sana siya para puntahan si Agustin nang marinig niyang sigaw nito mula sa likuran ng kubo. Agustin! Gusto niyang isigaw ang pangalan nito pero binalot na siya ng takot. Sumigaw ulit ito. Kasabay ang biglang pagkislot ng mga sanggol sa kanyang tiyan. Naisip niyang kaligtasan ng mga ito kaysa sa asawa kaya umurong siya at nanginginig ang mga tuhod na nagkubli sa makapal na halaman. Hindi pa siya nagtatagal doon nang marinig niyang halakhakan. Una niya nakita ang matangkad, konde ang kakisigan at payat na lalaki. Maputi ang balat nito at mahaba ang puti rin at napakapinong buhok. Tila nagliliwanag ang mukha nito. Hindi ito mukha magbubukid. Naisip niya na may dugong maharlika ito at maaaring mula sa Espanya. Kahit malayo siya, ay nakita niya ang mga mata nito at naalala niya ang sinabi ni Agustin na tila mga bolang apoy raw ang mga iyon. Napakagatlabi siya sa takot. Pero ano ba ang mayroon ang lalaking iyon at hindi niya maalis ang tingin niya rito? Sunod niya nakita ang dalawang lalaki na parehong makisig, matangkad, maputi ang balat, mahaba rin ngunit itim na itim ang buhok. Ang bawat kilos ng mga ito ay tila sumasalo sa isang mapang-akit na kanta at kahit sino ay hindi makakatangging tumingin sa mga ito. Sa kaniya nakita ang mga mata ng mga ito na para ding mga bolang apoy. Napaantanda siya sa di pagkapaniwala. 3 kampo ng demonyo na sa harapan niya. Saka lang niya napansin na may hatak-hatak ang isa sa mga ito. Natutup niya ang kanyang dibdib at halos mapaiyak na makita si Agustin na nakalugmok sa lupa at kinakaladkad ng isa sa 2 lalaking maitim na buhok. Nagsalita sa isang hindi niya maintindihang wika ang mga ito. Nagtawanan ang 3 at saka ibinalibag si Agustin sa lupa. Kahit nahihirapan ay sinikap nito umupo sa lupa. May hawak itong punyal at nagpipilit pa rin lumaban kahit nanginginig ang buong katawan nito. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Nagtawanan lang ang 3. Sinugod ni Agustin ang may puting buhok. Pero sa halip na tumakbo, ay sinalubong nito ang kanyang asawa at hinawakan sa leeg. Sinakal nito ang kawawang asawa niya at saka walang kahirap-hirap na iniangat mula sa lupa. Kumawag-kawag si Agustin sa ere
Naanimo ay sa mga manok na ginigilitan ng leeg at nagtatatarang huling sandali ng buhay nito. Tumutulong ang kanyang mga luha pero hindi niya makuhang alisin ang tingin sa kalupitang dinaranas nito. Bigla na lang ay nasa tabi na ng lalaking may puting buhok ang mga kasama nito. Biglang umigtat ang katawan ni Agustin sa ere nang may mahahabang kukong tumagos mula sa likod nito patungo sa harapan. Nakita niya na magkagulo ang tatlo sa pag-uunahang uminom sa dugong umaagos mula sa mga sugat ni Agustin. Napapikit siya ng mariin. Hindi na nakayanan ang nakikita. Hilam na ng mga luha ang kanyang mga mata nang muli siyang dumilat. Nakababa na ang katawan ni Agustin sa lupa habang nagkakagulo pa rin ang tatlo at naguunahan sa pagsipsip ng dugo nito. Paminsan-minsan, inagaangilan pa na para mga hayop ang tatlo kapag nalalamangan ng isa. Gustuhin man niyang tumakas ay hindi niya magawa. Sa laki ng takot at hindi ng pighating nararamdaman niya habang nasasaksihan ang ginagawa ng tatlo sa kanyang pinakamamahal na si Agustin, hindi iyon nakayanin ng katawan niya. Humilab ng husto ang kanyang tiyan at naramdaman niya may umagos na likido sa kanyang mga hita at binti. Nagsisimula na siya manganak nang wala sa oras. Biglang nagtaas ang ulo ng lalaki may puting buhok. Suminghot-singhot ito sa hangin. Napatigil din ang dalawang kasama nito at nagsimula na ring umamoy. Napangisi ang mga ito at saka pinahid ang labi at baba ng tigib ng dugo ni Agustin. Tinignan niya ang nagkakalasog-lasog na katawan ng kanyang esposo. Hindi na ito kumikilos. Nais kumawala na hikbi sa kanyang mga labi pero nilabanan niya iyon. Tapos ng kahayupan ng tatlo. Tuluyan ng tumayo ang mga ito at inayos ang mga suot ng damit. Naglakad ang isa sa dalawang lalaking itim na buhok patungo sa kubo at tumalikod na iyong may puting buhok. Lilisan ang mga ito. Mabubuhay sila ng kanyang mga anak dahil isinakripisyo ni Agustin ang buhay nito para sa kanila. Wala na ang dalawang maitim na buhok at patalikod na rin ang isa. Umasa siya na makakaligtas siya sa pag-alis ng mga ito. Pero saka naman niya narinig ang ingay mula sa kanyang likuran. Nanigas ang kanyang katawan na may nagsalita roon sa isang wikang banyaga. May tao dito. Mas mabango ang amay nito kaysa sa lalaki. May pananabik na sabi na may-ari ng boses. Sa isang iglap, inasa harap na niya ang lalaking puti ang buhok. Hindi siya makakilos. Nakatingin sa kanya ang nagliliyab na mga mata nito. Hindi dapat siya tumingin dito at matangay na mahika nito kung hindi ay makukulong ang kaluluwa niya sa impyerno. Pero hindi niya matanggihan ang pagnanais na mapalapit dito. Sa gitna ng malaking takot ay hindi niya napigilan ang sarili na tignan ang lalaking malaanghel ang anyo. Pagkatapos ay may humawak sa buhok niya at isang iglap ay nahatak siya. Hindi na siya makasigaw. Hindi rin niya makita ang paligid sa sobrang bilis ng pagkakakaladkad sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga ito. Nakakunot noong si Don Anselmo Bagon habang tinitignan niya ang natira sa kabuuan ng Villa Bagon at sinasasakupan niyon. Nasunog ang halos kalahati ng palayan bago naapula ang apoy dahil sa naganap na labanan. Apoy lang ang naging panlaban ng mga natitirang magbubukod sa tinatawag na mga kampo ng demonyong pumatay sa mahigit kalahati ng populasyon ng mga magsasaka at sa pamilya ng mga ito. Sumira sa ani ng palayan at dahilan kung bakit nawawala rin ang panganay na kapatid niyang si Agustin at ang may bahay nito na si Amelia. Ayon sa kwento ng mga nakaligtas na nagmamadaling lumikas, eksaktong 12:00 ng hating gabi, 5 araw na nakalilipas ay dumating ang mga halimaw. Hindi matiyak na mga ito kung ilan ang mga iyon. Nagsimula raw magbahay-bahay ang mga iyon na tila mga hayop na hayok sa dugo ng tao. Nagkagulo at ang mga nagtakang lumaban ay naiwang patay at halos masairan ng dugo. Pagsapit ng umaga naglaho ang mga halimaw. Naging abala ang mga tao sa paghahanap sa mga kamag-anak na nasawi. Ang akala ng mga ito'y tapos na iyon, ngunit paglatag ng dilim ay muling umatake ang mga halimaw. Isang trabahador sa hasyenda ni Crisenyo ang nakapansin ng tila malambot ang sentro ng ibabang bahagi ng leeg ng mga iyon. Napansin din ng iba na takot lumapit sa apoy ang mga halimaw na iyon kaya sinimula ng sunugin ang mga palayan sa pag-asang masusunog din ang mga halimaw. Ngunit likas na matalino ang mga iyon. Umiwas ang mga iyon. Ngunit isang minalas sa tinamaan ng sibat na may apoy sa dulo ng palaso. Ayon sa mga nakasaksi, nagliyab daw ang halimaw na tila tuyong kahoy. Sinamantala raw ni Pisancio ang pangyayaring iyon kaya nilusob nito ang nagwawalang demonyo. Sinaksak nito ang leeg niyon.
Bumalik kahit paano ang tapang ng mga tao dahil sa ginawa nito. Isa-isa, hinanap namang ito ang mga demonyo. Ang mga nasukol namang ito ay sinilaban muna bago sinaksak sa leeg. Hindi tinigilan namang ito ang pagsunog hanggang sa tuluyang maabo ang mga halimaw. Nang sumunod na araw, ay minakita mga ito na isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng lagusan ng mansyon ng mga bagon. Nanlilisik ang mga mata niyon, ngunit hindi makalabas mula sa pinagtataguan. Napansin din ng mga nakakita na hindi iyon kasing lakas sa gabi. Tinugis iyon ng mga tao at saka pinatay at sinunog. Buong maghapon ay tinugis ng mga tao ang mga demonyo sa buong hasyenda at 3 pang napatay at sinunog ng mga ito. 2 na lamang ang natira sa mga halimaw nang lumutang ang dilim. Galit na galit ang mga iyon sa pagkawala ng isang kasamahan. Pinilit labanan ng mga iyon ang mga tao, ngunit sa pangunguna ni Crescencio ay naubos ang natitira pa. Sakala nagbunyi ang lahat. Kinagabihan, wala nang gumagambalang mga halimaw sa asyenda. Pero natiyak naman ng mga tao roon na nalipol na ang mga demonyong sumalakay roon. Hindi na naalis ang takot sa mga ito. Nagmamadaling lumikas ang mga ito ng Hacienda Bagon. Ngayon nga ay iyon na lamang ang iniabutan niya, ang abo ng labanan at mangilang-ilang magsasaka na nanatili dahil walang ibang mapupuntahan. Maging si Crescencio ay wala na't wala makapagsabi kung saan ito nagtungo o kanino ito sumama. Tinignan ulit niya ang Villa Bagon. Halos naabo na rin iyon dahil pati iyon isinunog ng mga tao sa takot na baka may nagtatago pang demonyo sa loob o ilalim niyon. Kasama niya ang 10 ng mga gwardiya sibil at ilang pare at arsobispo na nagkumahog na nagtungo roon nang malaman ng mga ito na may mga halimaw na nanalasa sa lugar na iyon. Sinuyod niya ang buong hasyenda. Nasaan ang mga patay? Tanong niya sa isa sa mga katiwalang na natili sa villa na si Romeo. Wala na po. Sinunog na silang lahat. Napapikit ito ng mariin na tila pati ang mga yumao ay nagbibigay ng matinding kilabot dito. Sinunog? Hindi ba't ipinagbabawal ng simbahan na sunugin ang mga labi ng kahit sinong Katoliko? Sabad ng arsobispo na kasama niya. Isang malaking heresiya ang ginawang ito. Dapat ay inilibing sila at mawalang galang na po, Padre. Nang mawala ang mga kampo ng kadiliman, sa 3 araw ay napansin namin na ang mga namatay ay nagsimula magsipaggalawan. Nang mapagmasdan namin sila, ay isa na kapanghihilakbot na pangyayari ang aming nasaksihan. Tinutubuan sila na mahahabang pangil at nagsisipagtulisan ang kanilang mga ngipin. May mga dumilat pa nga at nakita namin katulad na ng mga nasa halimaw ang mga mata nila. Nagiging tila bolang apoy ang mga iyon. Naisip namin na nakakahawang kalagayan nila kaya hindi na kami nagsayang ng panahon. Hinila namin ang lahat na natitira pang mga bangkay sa plaza at hinukay ang mga nailibing na. Kakilakilabot na natagpuan namin kumikilos ang mga iyon kahit natabunan na ng lupa. Nagawa pa nga nilang dumilat. Mahina pa sila pero kung lalatag ang dilim at lahat sila ay magiging katulad ng mga halimaw na pinuksa namin. Tumigil ang katiwala at nang hilakbot na naman ang anyo. Anong ginawa ninyo? Tanong niya rito. Sinaksak ho namin sila sa leeg at saka sinunog hanggang sa maging abong lahat. Sagot nito. At sigurado kayong wala nang natira sa kanila? Tanong ulit niya. Hindi lamang po kami nakasisiguro sa mga inilibing sa gubat at sa kakahuyan. Masyado ho kasing marami ang nasawi. Ang iba ay dinala ng mga kamag-anak nila sa kakahuyan at doon binigyan ng maayos na libing. Anselmo, ora mismo ay ipahanap mo sa mga labi sa kakahuyan na sinasabi ng lalaking ito. Hindi natin alam baka kung anong gawin ng mga iyon. Kakausapin ko si General, mahal na arsobispo. Yumukod siya at nagpaalam na. Kasunod pa rin niya ang katiwala. Nang masigurong silang 2 na lamang ang naroroon, ay hinarap niya ito. Hindi pa ba nakikita ang mga labi ni na Agustin at Amelia? Palungkot na umiling ito. Ginamit ba nila ang lagusan ng bahay? Nakita ko po sila patungo roon. Hindi ko na po sila nasundan. Siniguro ko lang po na saradong mabuti ang dingding para ano't ano paman ay hindi masusundan ng mga demonyong inyong kapatid. May nagpunta na ba sa inyo sa dulo ng lagusan sa lumang kubo sa posibilidad na naroroon sila? Wala pa ho nakakarating sa gawin iyon ng kakahuyan doon, Anselmo. Punyeta, 1 linggo na nakalipas pero wala man na nagtungo sa inyo roon. Paano kung naroroon pa sila at sugatan? O kung may nangyari kay Amelia? Lalo pat masalan ang kalagayan niya ngayon. Yumuko lang ito at hindi na sumagot.
Halika, ang mabuti pa'y samahan mo ako. Hindi po ba tayo magsasama ng Gwardiya Sibil? Tayong dalawa na lang. Tumalikod na siya at saka lumakad papasok sa umuusok pang mansyon. Wala nakapansin na pumasok sila roon hanggang sa marating nila ang sarado pa ring lagusan. Baka may nagtatago pa riyan, anang katiwala. Hawakan mo ang sibat at ang akin ay ang panang may nag-aapoy na palaso. Binuksan na niya ang lagusan. Nagtagis ang mga bagang niya nang sinulubong sila ng kadiliman pababa ng hagdan. Kumuha ka ng kingke, tumalima ito at pagbalik ay may dala ng isang bote ng gaas. May din ang mitsa na nasa bibig ng bote. Hindi siya nagsasalita pero alam niya kung ano ang tawag sa mga nilalang na naghasik ng lagim sa tahanan at nasasakupan ng kanyang kapatid. Minsan na siya nakabasa ng isang libro tungkol sa mga iyon. Vampiri, ang tawag sa mga nilalang na iyon. Mga halimo na palaging uhaw sa dugo ng tao, mga alagad ng kadiliman na walang kakayahang maglakad sa ilalim ng sinag ng araw. Ayon sa aklat na nabasa niya, wala makapagsabi kung saan nagmula ang nakakapangilabot ng mga nilalang na iyon. Ngunit una natuklasan ng mga iyon sa Europa. Pagkatapos ay may lumabas na mga balitang tumawid dagat ang naturang mga halimaw at nakarating sa Amerika. Ngayon ay nasa Pilipinas na rin ang mga iyon. Hinigpitan niya ang panghahawak, tanging panlaban niya sa mga vampiri. Hindi raw sa panang pangkaraniwan ang lakas ng mga iyon. Mahaba ang mga kuko, nanilisik at pula ang mga mata, at maputla ang tila sibuyas na balat ng mga ito, ngunit kasing tagas ng bato ang katawan. Kasi lamig din daw ng nyeba ang mga iyon, at kung totoong sinasabi ni Romeo, hindi napapatay sa tama sa puso ang mga vampiri, kundi sa bandang leeg. Malamig ang lagusang kanilang dinaraanan. Patay na ang apoy sa mga sulo na nakadikit sa mga pader. Hindi niya makita ang harap niya pagkatapos ng 3 hakbang. Kapag kuwan, ay ginitawan siya ng pawis sa noo. Ibang pakiramdam ng lamig ng lagusan at may nasisinghot din siya sa kakaibang amoy. Tinakbo na nila ang dulo ng lagusan at saka nagmamadaling binuksan ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag na makita ang liwanag sa labas. Sinalubong sila ni Romeo ng katahimikan ng kakahuyan. Usok na lang ang makikita sa dating abot tanaw na ikalawang palapag ng mansyon. Nagtungo sila sa luma at giray-giray na kubo. Wasak ang pinto niyon. Maingat na pumasok siya sa loob. Nakaumang ang tubla ng kanyang palaso nang maingat na humakbang siya papasok. Napangiwi siya nang makita niya ang dugong matagal nang natuyo sa lumang sahig ng kubo. Wala siya makitang katawan ng kanyang kapatid o ni Amelia. Pero sigurado siya na nakarating pa roon ang mag-asawa. Napamaang siya na makarinig ng halinghing na kabayo sa likuran. Hindi na sila nakatakas. Dito sila pinatay, sa pantahan niya. Panginoon, sa silong, sabi ni Romeo. May gumagalaw sa silong. Nagmamadaling sinilip niya ang itinuro nito. At nakita niya isang kulay kayumangging balumbon sa gilid ng silon. Kumikislap iyon at tila may kumakawalang ingay mula roon. Binunot niya ang kanyang espada at saka maingat na lumapit doon. Hinila niya palabas ng silong ang balumbon gamit ang armas. Ang kulay kayumangging balumbon na iyon ay hindi kulay ng damit kundi dugo. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung dapat niyang buksan iyon o hindi. Kumislot ulit ang nasa balumbon at narinig ang iyak ng isang sanggol. Naalala niya buntis nga pala si Amelia. Bigla niya binuksan ang balumbon. Kapwa sila ng mangha ni Romeo nang makitang isa napakaliit ngunit napakaputing sanggol. Kutis sibuyas ito. Kinabahan siya. Hinawakan niya ang isang paa nito. Malamig ang balat nito na animo ay isang patay. Ngunit hindi matigas ang katawan. Hindi siya makapagdesisyon kung ano ito. Kampon ho ba siya ng demonyo? Hindi ko alam, Romeo. Mukha siyang vampiri pero hindi siya kasing lamig ng marmol at hindi kasing tigas ng bato. Noon dumilat ang sanggol. Mapula ang mga mata nito, ngunit malabnaw ang pagkapula ng mga iyon. Jesusisima Santo! Napaantanda pa si Hernani. Hindi siya nakaimik. Hindi niya maalis ang tingin sa sanggol. Napakaganda nito. Paputla man ang balat nito, hindi nabawasan ang kagandahan nito. Dilugan ang mukha nito. Maitim ang malagong buhok, matangos ang ilong, at namumula ang maliliit na mga labi. Napansin niya ang isang simbolo na nakaborda sa telang ipinambalot sa sanggol. Hindi siya maari magkamali. Tatak iyon ng kanilang pamilya. Ang ibig sabihin ay damit ni Agustin ang ipinambalot sa sanggol. Ito ang supling ng aking kapatid.
Halos mapaluha siya sa kalungkutan na naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Hindi maaari mangyari na buhay sila, Panginoon. 7 buwan pa lang ang mga sanggol sa sinapupunan ni Doña Amelia. 3 raw ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Hindi maaring ganyan na iyon kalaki kahit pa nag-iisa lang siyang ipinanganak. At paano mo ito'y maipapaliwanag? Itinuro niya rito ang simbolo sa bandang pumbunan ng sanggol. Hindi agad niya napansin na sinundan ng tingin ng sanggol ang kanyang braso. Bumaba sa mukha nitong kanyang puso. Tinitignan niya si Romeo nang maramdaman niya ang bahagyang sakit na iyon sa kanyang balat. Marahas na napatingin siya sa puso at nakita niya nakatikit doon ang mukha ng sanggol doon. Daig pa niyang sinalaki ng oso. Marahas na inalayo niya ang kanyang kamay. Paupong napaisod siya palayo sa sanggol. Nagdurog ang kanyang pulso. Demonyo! Kampo ng demonyo! Niangat ni Romeo ang kingkin na hawak nito at anyong iitsa iyon sa sanggol nang pigilan niya ito. Wag! Sigaw niya at saka nagmamadaling nilapitan ng sanggol. Bigla siya nakaramdam ng pagkahilo. May naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Para nagsisimula iyong uminit. Sumasakit din ang kanyang kalamnan at bahagya ng lalabo ang kanyang paningin. Gumuiwang pa siya sa ginawang paglapit sa sanggol. Anak siya ni na Agustin at Amelia. Hindi mo siya dapat patayin. Nakita niyo naman ang ginawa niya doon, Anselmo. Tinignan niya si Romeo. Nanlalambot na ang kanyang katawan. Kung ngayon siya mawawala ng malay, hindi niya alam kung anong gagawin ng kanyang katiwala sa kanilang sanggol. Pinilit niyang tumayo para lapitan si Romeo, pero hindi na kinaya ng mga tuhod niya, kaya bumagsak siya kay Romeo na nagtangkang saluhin siya. Hindi dapat mamatay ang sanggol. Iyon ang nasa isip niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sa kanya kinagat si Hernani. Sumigaw ito at itinulak siya palayo. Pakiramdam niya ay mamamatay siya sa sakit na nararamdaman niya. Naaninag pa niya na tumakbo palayo si Romeo. Naiwan sila ng sanggol na nagsimula na namang umiyak. Gumapang siya palapit dito, saka muling binalot ito at ikinulong sa kanyang mga bisig. Hindi sila dapat maiwan sa lugar na iyon. Mamamatay sila kapag may nakakita sa kanilang dalawa, kaya pinilit niyang gumapang palayo. Hindi na niya matandaan ang mga sumunod na nangyari pagkatapos niyon. Anong nilalang ang sumalaki sa Villa Bagon, mga kafelisidad? Makaligtas kaya ang sanggol? At ano namang pagbabago ang mangyayari sa pagkatao ni Don Anselmo? Kaya naman, abangan!